Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa amin. Salamat sa mga oportunidad na inyong pinag-alog sa amin, mga paglingkod sa inyo. Yes, sir. So thank you also na free kami na makinig ng mga salita. Yes, sir. Salamat. Meron ka pin-provide na maluwag, maayos, tahimik, tahanan kaya Oliver, kaya Benny, kaya na Janice, at sa iba pa nilang kasama. We just pray, Lord, na pagpalain niyo po ito. Yes, Lord. Palain yung bahay na ito, Panginoon. Paskasan po ninyo ito. Salamat na may presensya po ninyo ay palaging bumaba. Amen. Tahanan ito upang lahat ng makapunta rito ay mapagpala at maranasan din nila ang iyong presensya, O Diyos. Nalain ko na sa tahanan ito, ito'y managana sa lahat ng pangailangan. Physically, spiritually, emotionally, and financially. Allow them to experience breakthrough in their lives. Yes, Lord, tonight, as we ponder upon your word, we pray na buksan niyo po ang aming understanding. Amen. Thank you so much. We give you praise and we give you honor. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Alapak ka na. Alapak. Okay. Sige, kung may Bible tayo, buksan po natin sa Luke chapter 5. Luke chapter 5. Luke chapter 5. Beginning verse 1 to 11. Luke 5, verses 1 to 11. Basahin ko po sa ating sariling wika. Ito po ang sabi. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genezaret, nagunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siya dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga mangingisda kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Nakaupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Mapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka, ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako isang makasalanan." Nang gilalas siya sa kanya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag ka nang matakot. Mula ngayon mga tao na, sa halip ng mga isda ang iyong uhulihin." Nang may tabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Okay, Panginoon, sa gabing ito, atin po pag-aaralan ang the benefits of obedience. The benefits of obedience. Para maintindihan natin mabuti, the benefits of obedience. Pwede po tumingin sa harap. Napaka-importante ito ang sabihin. Sa paglilingkod sa Diyos o sa pagsunod sa Panginoon, napakahalagang o yung pagkakilala mo sa Panginoon, pag may relasyon ka sa Panginoon, major key is obedience. Amen. Madali lang naman magsabi ng oo sa salita. Yes. Pero ang oo ay naging ganap na oo pag may kasama na itong pagsunod. Amen. So it is not enough to say yes to God. It's so easy. But to obey, doon nagkakaroon ng challenge. Amen. Bakit napaka-particular ng Diyos sa pagsunod? Kasi nga, ang pagsunod ay hindi lamang sa salita. Bakit particular sila sa pagsunod? Dahil pag sumunod ka sa Diyos, magagawa at mangyayari ang gusto ng Panginoon. Amen. Pwede mo lang naman magawa ang gusto ng isang tao kung susunod ka sa Kanya. At ang gusto ng isang tao hindi mangyayari kung hindi ka susunod sa Kanya. Same thing sa God. Bibigyan mo example. Itong scenario na to, summarize ko na lang para meron tayong enough time to pray. Si Pedro, kasi mula nung maliit,
o simula siya nang nagkamalay siya, ang kanyang pinaka-trabaho ay mangisda. So sabihin mo na ng lahat ng klaseng paraan ng pangingisda, kabisado ni Pedro, at ginawa naman niyang negosyo. Ang malamang si Pedro pala, hindi naman ganun pala mahirap. May kasosyo eh. Ibig sabihin, medyo big time din ang konti. Okay? So itong senaryo, nangisda sila magdamag. Nilagay ang kanilang mga lambat, magdamag sila ng isda. At wala silang nahuli. So, to just give you lalagyan natin ng kunting understanding ang Word of God. Siyempre, pag walang huli, walang ibibenta, walang iuwi sa pamilya. Eh no, ganito, kasi ako po ay nasa probinsya, mayroon po akong ginagawa na wala pa akong trabaho, bakasyon ko, kasama ako nag-abang sa tabing dagat. Pag may mga dumadaon ng mga isda, tumutulong ako sa pagsisiparate ng mga isda. Pagkatapos sa pagsiparate, bibigyan ako 2 kilo, 3 kilo, bilang bayad sa pagtulong ko. At isa sa napapansin ko, yung mga anak, yung mga asawa, nakangiti, excited pagparating na yung kanilang mga asawang mangingisda. Bakit? Pera na ito, pagkain sa mesa, ganon. Yung can just imagine yung itsura ng asawa ni Pedro at saka mga anak. Nang dumating siya, na walang huli. Kita mo mukha ni Pedro, frustrated. Kita mo mukha ni Pedro, wala. Pagod, magdamag. So ito ang senaryo. Siyempre, hugasan mo ang lambat mo. Hindi mo alam kung ano man nakuha nila, siguro, kung ano man yun, hugasan niya. Dumating ngayon ang Panginoon. Sinusundan ng napakaraming tao. Kasi ang mga tao gusto makinig ng salita ng Diyos. Yung problema, dudumugin si Lord. Anong ginawa ni Lord? Sumakay sa isang bangka. Okay, sumakay sa bangka. At anong ginawa? Ang bangka na hiniram ay bangka ni Pedro. Habang naghuhugas si Pedro, nag-request pa itong Panginoon. Ang sabi ng Lord, pwedeng nilayo-layo mo na konti. Kasi yung mga tao talagang dudumugin siya. Alam mo yung feeling? Stress ka, wala kang kita, puyat ka, pagod ka, nakihiram na ng bangka, inutusan ka pang iyo. Amen. Itulak pa. Pwede ikampay mo na lang yung paa mo dyan, yung kamay mo na, ikaw na lang mag-ano. Pinahiram na kita ng bangka eh. Amen. Utusan mo pa ako itulak yan. Tingnan mo sa akin. May mga pagkakataon, we got frustrated. Amen. We feel discouraged. Amen. Doon si Lord nangingi ng favor. Okay? Amen. Kung kailan ka mahina, kung kailan ka nakakaranas ng bigat sa buhay mo, Brother Elmer, nangihingi ang Lord ng favor na ano? Elmer, go for extra mile. I-extend mo pa yung patience mo. Amen. I-extend mo pa yung courage mo. I-extend mo pa yung kaya mong gawin. Tayo kasi hindi eh. Pag tayo ay nanginina na, nagpapadala naman tayo sa panghihina natin. Walang huli. Frustrated. Pagod. Alam mo ang tao pinakapahirap siya liutusan? Yung mainit ang ulo niya. Diba? Tusan mo yung tao mainit ang ulo. Pero mag-request ka. Anong sabihin sa'yo? Gusto mo sa'yo yung bunton to? Okay. Naghiram ka naman ng bangka sa akin eh. Pagkatapos, papatulak ka pa. Di mo ba nakita naghuhugas ako ng net ko? Okay? Eh kung may iba-iba yun. Baka sabihin, gusto mo ikaw bulihin ko ng net ko. Okay? So, marami tayong pwedeng irason sa Diyos. Panginoon, pagod ako. Panginoon, hindi magandang pakiramdam ko. Pero ang Diyos naman, naiintindihan ko, nakikita ko kung kailan ka hindi magandang pakiramdam, doon siya magre-request. Kung hindi kailan hindi magandang pangyayari, ang dami niyang i-request sa'yo. Pero ang Pedro mabait. Ay, teka lang mo, Tulak. Okay na ho ito? Kunti pa, kunti pa. Okay na ho? Yan. Okay. Habang nag-ugas na lang, ba't nagpipreach sa Lord? Narinig niya, hindi? Narinig. Hallelujah.
Lesson number 2. Kung kailan ka frustrated, kung kailan ka hirap, kung kailan ka may struggle, makinig ka sa salita. Amen. Yes. Narinig niya. Ang Diyos ganito. Pag hinamon ka niya, pag nag-request siya sa'yo, kahit hirap ka, pinagbigyan mo, may kusang palo siya. Amen. Alam niya kung paano kayo reward. So ito na. Tapos na, uwian ng mga tao. Peter, tayo ka sa bangka. Bumalik kayo sa laot. Oh. Para ano? Para mangisda. Okay. Napalunok si Pedro ngayon. Pero si Pedro, di na makapalag kasi narinig niya nag-preach. At sabi sa Bible, tuwing nag-preach si Lord, may power. Amen. Sabi ni Pedro, tingin sa akin, si Pedro, ekspertong mangingisda. Si Kristo, ekspertong karpintero. May karpintero ka, brad, di ba? Ganito yan. Kung si Pedro, kung titingnan ang expertise mangingisda, uutusan ng karpintero. Malabo yan. Ikaw, papayag ka ba? Ang sabihin sa'yo, kung ikaw yung karpintero, tapos ang magutos sa'yo, mangingisda, Elmer, paki-di-straight yata. Hindi, mata mo lang yan kasi ang dagat hindi straight, ito straight ito. Okay? So pwede. Paano naging mabuti? Ang maganda rito, sinabi ni Pedro, magdamag kaming ng isda, wala kami nakuha. Tingin sa akin, bakit sila gabi nangingisda? Kasi pag gabi madilim, pag gabi hindi nakikita ng isda at pwede silang masilo sa lambat. Amen. My goodness, umaga ito! Amen. Maglatag ka pa lang ng lambat mo, nakita ka na ng isda, no sabi siya ng isda, no bali! Nalayo sila! Amen. Nagets niyo ba daw? Amen. Pero sinabi nila, ang ganda na sinabi ni Pedro, dahil sinabi mo, gagawin mo po namin. Here comes obedience. So anong obedience? Anong obedience? Obedience is simply, okay, natin na. Obedience is simply not relying to what we know. Anong obedience? Not relying to what we know. Amen. Ang pagsunod, hindi nakadepende yan sa alam mo. Si Pedro, eksperto mangingisda, pero ang sabi na Lord, bumalik ka doon. Eh Lord, umaga, balik. Lord, nakikita ng isda, balik. Dahil sinabi mo, gagawin po namin. So anong obedience? Hindi ka nagre-rely kung anong alam mo. Kasi dapat maintindihan natin, ang alam mo limitado, ang alam ng Diyos walang limitasyon. Amen. Ano ngayon kung umaga? Sabi ng Bible, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Amen. Na-imagine ko, Brother Elmer, habang naghuhulog sila ng lambat, ito pa nga pala, pangalawang punto, the same spot. Kung saan sila ng isda, Amen. doon din. Partida pa ito mga kapatid. Umaga to. Na-imagine mo si Pedro, nalinisan niya na yung kanyang lambat, marurumihan na naman. Pero dahil sinabi po ninyo, gagawin namin. Hinulog ang lambat, walang kaisda-isda. Nung mahulog ang lambat, ang sabi ng Lord, hatak. Paghatak, ito. Agad? Amen. Obedience is not relying on what we know. Next time alam ka, tago mo lang yan. Pero pag nag-utos ang Diyos, higit sa alam mo, higit sa logic mo, sundin mo lang. Amen. Hindi logical eh. Expert ako manginda, ikaw karpentero, utusan mo ako, anong alam mo rito? Pero hindi eh. Ang sabi rito, kung ang Diyos ang nag-utos, sundin mo. Amen. Okay? Obedience to God must be obeyed. We must obey God without questions. Sino sa inyo rito sumusunod sa Diyos? May mga tanong. Nakuha pa ng military. Obey first before you complain. Kasi pag nasunod mo na, paano ka pa makakomplain?
Ganun din sa Lord. Pag ka na mag-complain, sunod ka lang. Amen. Amen. Sunod ka lang. Si Pedro, sumunod na lang eh. Hinumulog yung lambat. Walang kaisda-isda eh. Ang sinabi na Lord, sa kanan. O di sa kaliwa. Sa kanan din namin hinulog kagabi eh. Sa kanan. O sunod. Walang tanong. Pag sumunod sa Lord, pagkasabi mo sa katabi mo, pag susunod ka sa Lord, walang tanong. Sunod ka sa Lord, walang tanong. Okay? Number 2, obedience leads to miracles and witnessing the power of God. Anong obedience? Ang obedience will lead you to miracles and to witness the power of God. Ano nangyari? Natak nila. Dahil na Lord, sige, nahulog na. Oho, sige, hatak. Paghatak, whoop, pikat. Pagtingin nila, di nila alam kung saan ang galing. Halos mapunit. Ang dami. Halos Punit. Hallelujah. Mga kapatid, hirap. Mga kapatid, frustrated. Mga kapatid, meron ba sa araw na to sa inyo? Pagod na pagod sa buhay? Sunod lang. Amen. Kasi sa pagsunod mo, doon mo makikita ang milagro, ang himala ng Diyos. Praise the Lord. Ano bang hanap nila? Isda, di ba? May isda, wala. Wala. Pero dahil sumunod sila, pumasok ang isda. Isa lang ang nakita ko roon. Hinulog nila ang lambat. Sa ito ko, wala talaga. Eh, paano naman nalapit ang isda? Kitang-kita tayo, maliwanag. Anong sabi ng Lord? Salmon! Pasok! Pasok! Pasukan lahat eh. Yun ang ginatak nila, dami. Miracles. Ano pa, na-witness nila yung power ng Diyos. Na pag sinabi talaga ng Panginoon, nangyayari. Amen. In the world, to see is to believe. In God, believe, obey, and you will see. Maniwala ka. Sundin mo ang pinaniwalaan mo. Amen. At makikita mo. Amen. Okay? So it leads us to miracles. You obey, kita mo ang milagro ng Diyos. You disobey, huwag ka umasa. Naman, ang hina mo naman umunawa, oh. Hindi ka na nga sumusunod at umasa ka pa. Huwag na. Ano ba? Obedience allow others to partake God's blessings given to us. Obedience allow others to partake God's blessing given to us. Paghatak nilang ganon, hindi kaya ng kanilang bangka, malulunod sila. Anong ginawa ni Pedro? Kinawayan ng mga kasosyo. Sino ginawayan? Si James at si John na wala ring huli magdamag. So pinuntahan nila. Ano yun? Tulong! Ang daming huli! Ha? Gets? Amen. If you obey God, other people will partake your blessings. Amen. Obedience leads us, allow others to partake God's blessings given to us. Linawin ko lang ito. Sino si James at si John? Kasosyo. Ano ibig sabihin? People who are connected to you can also experience the blessings given to you by God. Amen. Sino to? Pamilya mo. Sino to? Ka-churchmate mo. Sino to? Kaibigan mo. Lahat ng nagmamahal sa iyo, makakatikim sa blessing na bigay sa ng Diyos. Bakit sumunod ka? Amen. Now, kung may awa kayo sa pamilya nyo, sumunod naman kayo. Ngayon, kung wala kayong awa sa pamilya nyo, mag-disobey kayo. Kasosyo, konektado. Ano nangyari? Nilagay sa bangka nila Peter, nilagay sa bangka nila ni John. Ang sabi, halos mapuno at malunod ang dalawang bangka. Hallelujah. Amen. Gusto mo mag-partake ng pamilya mo sa blessings ng Lord, sumunod ka. Anong klaseng pagsunod? Walang tanong. Huwag ka na magtanong. Diyos ko, bakit ito nangyari sa akin? Asit naman may nangyayari sa pagkatanong mo, wala rin. Ha? Sunod ka na lang. Eh, mahirap ang buhay. Bakit kailan ba tumalik? Mahirap naman palagi. Ang maganda rito, kahit nahirapan ka, sumunod ka. Pagka Diyos magbigay siya ng grasya,
malilimutan mo lahat ng hirap. Amen. Okay? So, if we are obedient to God, He will bless us and we become channel of blessings to others. Amen. Ang masunuring Kristiyano, nagiging daluyan ng pagpapala para sa iba. Ang sarap naman siguro yung channel of blessing. Di ba? Palagi ko pinagkento sa iyo, alulot. Babagsak ang ulan sa bubong, pero sasahurin lahat ng alulot. At naroon naman ang mga bata sa baba, naliligo, ganun-ganun pa. Di alam, mayroong dumudumi yung pusa sa taas. Okay? Nagets natin? Amen. Ang alulot, hindi nauubusan kasi sa kanya lahat dumaan. Gusto kong alulot, ayoko taga-sahod. Kasi bago maubos mo sa sumasahod, dumadaan mo lahat sa alulot. Amen. Nagets? So we will become channel of blessings. So, ilang number na tayo, Denise? Obedience. Four. Obedience will lead us to see our real status before God. Obedience will lead us to see our real status before God. Nung makita ni Pedro, umapaw sa dami ng huli, halos masira ang lambat, inilagay niya sa bangka nila, puno. Inilagay niya sa bangka ni John tsaka ni James, puno. Nag-iba ang pananaw ni Pedro. Anong hanap ni Pedro? Isda. Kasi ang isda, ibibenta, may pagkain sa pamilya. Nung makita ni Pedro yon, alam niya, magdamag silang walang huli. Alam niya na umaga, walang isda. Nung tinapon niya, napuno ng isda, nag-iba pananaw ni Pedro. Ano sabi niya? Huwag niyo po akong lumayo po kayo sa akin, Panginoon. Ako po'y isang makasalanan. If you obey God, you will begin to see your real status before Him. Amen. Ang sabi niya, ako'y makasalanan. Kailan mo makikita ang sarili mo sa harapan ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagsunod. Ano ngayon kung nagkasakit ka? Sunod pa rin ako. Amen. Amen. Ano ngayon kung kinapos ka? Sunod pa rin ako. Amen. Ano ngayon kung na nangyayari? Ano ba? Hindi man pangit man yan, nget pa man yan. Susunod pa rin ako. Amen. Doon niya nakita yung kanyang status. Lord, wag po, lumayo po kayo sa akin, ako'y makasalanan. See? But if you do not obey God, ano mangyayari? Di mo makikita ang tunay mong kalalagayan. Amen. Kasi palayo ka ng palayo sa Kanya. But if you follow God, you obey God, ano mangyayari? Makikita mo ang tunay mong kalalagayan. Lord, lumayo po kayo sa akin, ako po'y makasalanan. Ngayon makikita natin mga kapatid. Next, obedience leads us to our calling. Obedience leads us to our calling. Sabi ni Lord, okay. Sige, at least nakita mo na yung status sarili mo, makasalanan. Okay. Simula ngayon, hindi na kayo mamalakaya o mamimingwit ng isda. You will no longer be fishermen. You will become fishers of men. Obedience leads us to our calling. Si Pedro, bago pa siya ipinanganak, mayroon ng nakaplano ang Diyos sa kanya, nagpapagawa. Anong papagawa sa kanya ng Diyos? Magiging apostol ng Panginoon. Because he obeyed Christ. Ano nangyari? Na-declare, hindi ka na ngayon fisherman, magiging fishers of man ka na. Amen. Kailan mo makikita ang calling mo? Sino sa inyo ito alam na ang calling nyo? O calling pa rin siya ngayon? Dapat alam mo na ang calling mo. Ano ang calling mo? Hindi ko pa alam, pastor. Okay, salamat, honest ka. Gusto mo malaman? Sumunod ka lang sa Lord. Amen. Na-frustrate ka? Sumunod ka lang. Nanghina ka? Sumunod ka lang. Bakit? Doon mo malalaman ang calling mo. Ilang ulit na ako na-frustrate, mga kapatid. May times umakyat na ako sa 3rd floor. At sinabi ko, tatapusin ko na to. May narinig akong boses at ang sabi, ituloy mo, maganda yan. Diablo ka. Okay? Kaya pag nagbalak ka na masama, ang demonyo, palagi nag-second demotion niya. Galing niya. Oo. Nagsabi niya, lonta. Talon pala. Okay? Pero hindi. Hindi ko kasi alam noon eh. Gusto ko yung will ni Lord, disobedient naman ako. My God, hindi sa'yo i-reveal na Lord ang will niya pag ikaw ay masuwayin. Sumunod ka. Na-frustrate ka, sunod ka lang. Ano nangyari? Parang wala nangyari sa ministry, sunod ka lang. Ano nangyari? Nalaman ko ang will ng Lord. Amen. Gets?
it will lead you to your calling. Obey. In small things, doon ka magsimula. That's right. Traffic light, obey. Pag sinasabi alas 8 ang pasok, 7:30 pa lang, 7 o'clock, nandoon ka na. Amen. Hindi yung Christian ka, pasimuno ka. Sa late. Amen. Minalas-malas ka pa, kasabay mo pang boss mo pagpasok. Parang boss ka rin. Okay? Katabay kayo, uy, boss. Oh, karating mo lang. Oo, sabay tayo. You're fired. Fired ka kagad. Okay? Believe it, you're calling. Kaya nga, nakita niyo yung obedience, napaka-importante. I learned obedience in hard way. Amen. I'm teaching you obedience so that you will not go through the way na napagdaanan ko. Amen. Ano man mangyari sa'yo, sumunod ka na lang. Huwag ka na magtanong, huwag ka na maginarte. Pag sabi nga sa kanan mo, sa kanan, sumunod ka, huwag ka maginarte. Sa kaliwa, sabi mo. Sige, dapat sa'yo yan. Okay? Sunod lang, huwag ka nang magtanong. Kasi questioning God will only delay your destiny. Amen. Magdi-delay ka lang sa pag-reach sa destiny mo. Wala nang tanong-tanong. Wala ka naman choice pag ang Diyos ang mag-utos. Bakit? May karapatan ka bang tumanggi? Wala. May karapatan ka tumanggi? Wala. Wala. Diyos yan eh. Sunod lang. Lord, bangin. Sige, tuloy. Mahulog ko, Lord. Tuloy. Hindi nahulog ka. Aroy. O, sige, bangon. Ba't buhay ba ko? Ang taas nun ah. Okay, bakit? Tuloy lang. Lord, tinik. Tuloy. Lord, sakit. Tuloy lang. Aray ko kasakit, Lord. Pagdating sa dulo, may bulak naman. O, sige, gamutin mo muna. Okay ka na. Lakad ulit. Tuloy lang. Amen. Amen. Christian life is not an easy life. Amen. Kung lalakad ka talaga sa totoong Christianity. That's right. Yes, amen. Pag ang Christian life sa iyo ay easy na at talagang wala ng testing, magtanong ka. Baka nasa maling Kristyanismo ka. Pero kung kayo ngayon, marami kayong pagsubok, umiiyak kayo, ngumangalngal kayo, mabuti yan. Pag sabi mo sa katabi mo, mabuti para sa iyo yan. Gusto niyo na, ayaw niyo ng pagsubok. Ilang ulit ko bang linawin sa inyo? Ayaw mo na ng pagsubok, ayaw mo na ng problema, sumalangit ka nawa. Dahil sa langit lang yung matatagpuan. Amen. Correct. Nag-gets? Ay, ayaw mo naman. Tanangin mo yung katabi mo. Gusto mo nang sumalangit. Ano sabi? Ayaw, di ba? Ayaw. Okay? Ayaw. O, so, huwag ka mag-expect nang wala ng challenge. Meron yan. Last but not the least, ang sabi rito, obedience leads us to follow Jesus and enable us to pay the cost. Obedience, okay, lead us to follow Jesus and enable us to pay the cost. Makaling mabuti. Anong hanap nila, Brother Elmer? Isda. Nakahuli sila ng isda? Nakahuli. Pero alam mo ang ginawa nila, Nelis? Dinala nila ang bangkang punong-puno ng isa sa dalampasigan. Dinala ang kanilang mga niya. Pagdating sa dalampasigan, iniwanan lahat sumunod kay Jesus. Amen. Anong tinuturo dyan? Anong principle dyan? Huwag kayong masyadong ma-excite sa blessing. Ma-excite kayo sa nagbigay ng blessing. Amen. Magdamag, walang huli, ano lang kanilang kailangan? Isda. Ibinigay ang isda, nakita nila higit sa isda itong ating nakita ngayon. Amen. It will lead you to follow Jesus. Amen. Obedience will lead you to follow Jesus and enable you to forsake or to pay the cost. Mga kapatid, huwag ko kayo magkamali. Nasa tamang simbahan kayo at bibitaw tayo. Ano po ang sinasabi ko? Makinig kayo mabuti. Ang pagsunod sa Diyos ay napakamahal. Amen. Paano? Bakit mahal? Iiwan mo lahat. Kaya? Amen. Sa tulong ng Panginoon. Amen. Mahal eh.
Iniwan lahat. Si James na kasi dyan, nandun yung tatay nila. Pangalan si Zebedeo. Nung makita ni James sa ni John, yung miracle na ginawa ng Panginoon, iniwan din yung tatay nila. Ang sabi ng tatay, saan kayo pupunta? We will follow the Messiah. Amen. Mga kapatid, hindi niyo ito mabuti. Ang pagsunod sa Diyos ay napakamahal. Pero kung gusto mo rin makaranas ng matinding pagpapala, bayaran mo. Sabi ng Lord, itong quote ko, sino man nag-iwan ng kanyang nanay, kanyang tatay, kanyang asawa, kanyang anak, mga bahay, ay makakasumpong ng makaisang daang ulit na nanay, tatay, asawa, anak. Okay, huwag niyo ma-misinterpret. Baka pag-uwi niyo mamaya, magpaalam kayo sa mga nanay niyo. Iwanan ko na kayo. Susunod daw kay Kristo. Hindi yan ibig ko sabihin. Ano ibig sabihin? You will love more Jesus than your mother, father, wife, husband, children, house. Amen. Naintindihan? Amen. Kasi malaking tendency, mas mahal natin ang tao, ang asawa, kaysa Diyos. Mas mahal yung nanay, yung tatay, kaysa Diyos. Hindi maiwan-iwan yung nanay, yung tatay, kaysa Diyos. Ba't di ka nakarating? Si nanay. Di ka nakarating? Si tatay. Di ka nakarating? Si Mrs. Di ka nakarating? Si Bunso. Si Junior. Di ka nakarating? Nagbuisita. Okay? So si Lord, ang katapat ni Lord sa buhay mo, bisita lang. Kapag mo mahiya ka sa buhay mo. Pag alam mo may gawain, huwag kang tumanggap ng bisita. Bakit? Si Lord ang katapat niya. Anong ginawa mo? Di ako makarating ba ito? May bisita, umanda ka sa akin mamaya. Bakit? Ayusin mo na! Sino ba talaga nagbigay ng buhay mo? Si Lord. Sabi mo sa bisita mo, hindi kita tatanggapin ngayon. Mayroon akong Bible study. Amen. Tapos na tayo. Amen. Lakas pa na lang mag-text sa akin, ha? Di ako makarating, may bisita ako eh. Christian life is not, kumbaga, Christianity is not a playground, it is a battleground. Amen. Huwag ka maglaro. That's right. Ngayon, kung hindi mo kayang ipaglaban ng Diyos at mahal mo yung bisita mo, magsama kayo ng bisita mo. Ayaw ko lang ituloy kung saan. Alam niyo na kung saan. Nagets? Amen. So, ang requirement ng Diyos, kaya mo bang magbayad ng mahal? Amen. Sagot! Amen. Okay? So, Lord, simula sa gabing ito, ikaw ang number 1. Yes. Lahat ng haharang sa daraanan mo para maging number 1 si Kristo, tatabi mo lahat. Amen. Kasi nasanay lang kayo na pagsunod sa Diyos, conditional. Ano lang? Paano ka lang sumunod sa Lord? Maluwag ang oras. Yun! Kuhang-kuha mo, Shirley. Maluwag lang. Pero pag busy ako, Ikilala ko yun. Lord, pasensya na. Gani, matindihan mo ko. Okay? Hindi pwede, kapatid. Pagkasabi sa katabi mo, hawakan mo yung kamay, tingnan mo sa mata, pandilatan mo. Hindi pwede. Hindi pwede. God must be first. Pag hindi siya first, kahit second mo pa siya lagay, ang treatment ng Lord, pag hindi siya first, last siya. Pag last ang Diyos sa buhay mo, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo, mangatal ka na, magsisi ka na, dahil wala ka sa will ni Lord. But if God is first, hallelujah. Ngayon pa lang, tumalong ka na, tumambling-tumbling ka na sa saya. Bakit? Whether you like it or not, ang blessing mo na sa langit para receive mo sa buhay. Amen. Nariyan pa ba kayo? Amen. Obedience is the key. Victory. Obedience is the key to experience your miracles. Obedience is the key to enable you to overcome. Tingin lang sa akin sa harap. Dito lang nakatingin sa harap. Okay? Diyan yung batang ikot-ikot dyan. Okay? Yung likit na natuto talaga.
Hindi pa rin kayo natututo. Yan mo yan, tumambling-tambling yan dyan. Dito ang salita ng Diyos, wala sa bata. Naliwanag. Amen. Baka may kamay ang katabi mo. Tuminok tayo. Minum tayo. Yan naman, oh. Huwag niya akong yan na. Seryoso ako sa ginagawa ko. Toto kayo. Hindi sa tingin mo. Naghintay kayo mahulog ang susi. Ayan, hulog na. O tapos, ano? Totoo, tingnan mo, parang mga tasusi. Hulog ka naman kayo. Liwanag tayo? Amen. Dadaan lang, titingnan. Umakyat. O ngayon, umakyat. Ano na? Nakatitikil lahat sa umakyat. Ano hintayin nyo, mahulog? Foolish. Ayusin nyo lahat. Okay? Kanina ko pa kayo napapansin. Ang mga mata nyo, panikot-ikot ng job. Saan nakatingin? Dito lang sa akin. Tutok. Liwanag? Amen. Kasi kung hindi ko ganituhin, hindi kayo matututo. Kapastusan na dapat din nagagawa natin. Kunyari nakikinig, pero di ba dapat tusukin? Amen. Hindi na-prepared si Mayman. Huwag nyo na sabihin distraction si Mayman. Nagkakaroon naman ba tayo? Amen. Cut mo na lang yan. Okay? Sa part na yan, ha?